Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Ecclesiastes chapter 8 verses 1 to 5. Sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasaya sa mukha ng tao. Pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Sundin mo ang utos ng hari at huwag magpadalos-dalos pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mong ipagpilitan ang anumang labag sa kaluban niya sapagkat maaari niyang gawin ang lahat ng magustuhan niya. Ang utos ng hari ay di mabali at walang makakatutol sa anumang gawin niya. Ang masunurin ay di mapapahamak at alam ng matatalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at kung paano dapat isagawa. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 8, sa talata 6 hanggang 8. Ito po anak saad. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Walang makapagsasabi kung paano maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paano di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Ito po anak saad sa banal na kasulatan, taing samang lumikha lamang po ang pinakamatas na papuri at pasasalamat. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon mula sa libro ng Mga Ngaral, chapter 8, verses 9 to 12. Pinagmasdan ko ang mga bagay na nangyayari rito sa mundo. Nakita kong ang mga tao ay may kakayahang sakta ng isa't isa. Nakita ko ring ibinuburol ang masasama. Sila ang laging pumapasok sa banal na lungsod ng Jerusalem at doon gumagawa ng kasamaan. At pinupuri pa sila ng mga taong taga roon, mismo sa lugar na ginagawa nila ng kasamaan. Wala itong kabuluhan. Kapag ang taong nagkasala ay hindi agad pinarusahan, naiisip din ng iba na gumawa ng kasalanan. Kahit ang isang tao'y magkasala ng 100 beses at mabuhay pa ng matagal, alam kong mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Ecclesiastes, chapter 8, verses 13 to 14. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Narito pa ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan. Ang kaparusahang para sana sa masama ay sa mabuti nangyayari, at ang dapat namang masama sa mabuti ay sa masama nangyayari. Sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at tayo po ay sa Ecclesiastes chapter 8 verse 15 to 17. Sabi po dito, kaya pinuri ko ang kasiyahan sa buhay sapagkat wala nang higit na mabuti para sa tao kaysa kumain, uminom at magalak at sa bunga ng kanyang pagpapagal. Ito ang kaloob ng Diyos habang siya ay nabubuhay. Sa 16, sinikap kong maunawaan ang karunungan at ang lahat na nangyayari sa mundo. Nakita kong ang tao ay walang tigil sa kanyang gawain araw at gabi. Sa 17, ngunit napagtanto ko na hindi kayang lubusang maunawaan ng tao ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Kahit magsikap ang tao at ang pinakamarunong pa, hindi niya ganap na mauunawaan ang gawa ng Diyos. So dito makikita po natin, yung bawat pagpapala ay dapat pong tanggapin ng may pasasalamat. Sabi nga dyan, yung pagkain, inumin, trabaho, at yung kagalakan, ito po ay kaloob na mula sa Diyos. Kaya matuto po tayo magpasalamat. Magpasalamat po tayo sa Kanya sa bawat araw. At isa po sa ating mga natutunan yan, hindi natin kailangang maunawaan po yung lahat ng mga nangyayari. May mga bagay talaga na nanatiling hiwaga. Yung ating tungkulin po ay magtiwala sa karunungan at plano ng Diyos. Yung Diyos po ay talagang may ganap po siyang kaalaman sa lahat ng bagay. Yung tao ay yung kanyang pong karunungan, may hangganan po yan. Ngunit yung karunungan po ng Diyos ay wala po siyang hanggan. Kaya mas mabuti pong sumunod na lang po tayo kaysa magreklamo na hindi po natin naunawaan
Ang kailangan lang po natin gawin, no? Lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. So, dito makikita din natin, no? Mamuhay po tayong may pananampalataya at kasiyahan. So, habang nagbibigay ang Diyos, no, ng buhay at lakas, mamuhay po tayo na may kagalakan, mabuhay po tayo na may katapatan at pagtitiwala po sa Kanya. So sa bawat araw po, dapat purihin po natin ang Panginoon, no? Lalong higit sa bawat umaga na tayo may buhay. So muli po, God bless everyone.